program. Dito yan sa Kabaka Mo at Kalakbay Botley Facebook. No? Tayo po ay naghahatid ng ating mga pananaw o reflection bilang isang ordinaryong mananampalataya sa ating Panginoon. At siyempre, ninanais natin i-share ito doon sa mga kapatid natin na gusto ring mag-reflect sa pagbasa every time na tayo mag-i-air. At ngayon, ang pagbasa ngayong araw na ito ay Mark 16. Ito po yung senaryo, yung kwento. Si Jesus ay nabuhay, muling nabuhay. At sa pagdalaw ni Maria Magdalena sa kanyang puntod, ay nakita niyang bukas na yung puntod at wala na rin ng Panginoon. Ay ngunit nagpakita sa kanya. At sinabihan siyang pumunta sa kanyang mga kasamahan, sa mga alagad, sa mga disipulo, at sabihin ang pangyayari. Remember na si Maria, 7 masasamang espiritu ang pinaalis sa kanya. Ma-imagine mo kung ano yung kondisyon, kung ano yung pananaw ni Maria noong panahon na yun. Yung kaisipan niya, ang daming naglalaro sa kanyang kaisipan. At yan ay pinaayos na ating Panginoon. Inaayos ang kanyang kaisipan, inayos, pati ang kanyang buhay, sapagkat siya ay sumunod kay Jesus, naniwala. Pero itong binalita niya ito sa mga alagad, 11 na lang yung alagad, ay dito sa kwentong ito, sa Mark 16, ay hindi naniwala sa kanya. At same time, nung araw din na yan, na pagkabuhay ng Panginoon, ay mayroong naglakad, o tawag dito, nag-journey, papunta sa Emmaus na 2 disciple, isa doon si Cleopas. At pinag-usapan nga nila si Jesus, ano nangyari kay Jesus, samantalang hinayang na hinayang sila dahil inaasahan nila na si Jesus ay magliligtas sa Israel. Sapagkat siya ay almighty, sabi niya, mighty in deeds and in words. Sabi niya, so talagang ang tingin nila kay Jesus ay Messiah. Pero napagtanto lang nila na si Jesus ay kasama nila o hindi nila napansin na si Jesus ay sumama sa kanilang paglalakad. 11 kilometro yan mula Jerusalem papunta doon sa Emmaus. At napansin nila na hindi nila napansin na sumama sa kanila si Jesus. At hanggang sa nagtanong si Jesus, ano nangyayari? Kinuwento din nila, ikaw na lang hindi nakakalam tungkol din kay Jesus. Na nasa rin, sabi niya na ganyan-ganyan, na gumawa ng kabutihan at lahat ng mga bagay. Ngunit ipinapatay siya ng matatanda ng bayan, mga eskriba at pariseo, mga Hudyo, ay pinagsakdal siya hanggang siya ay ipako sa krus, parang ganyan. At na-realize nila si Jesus, nung hihiwalay na sana si Jesus, pero sabi wag na, sumama ka na lang sa amin. Doon ka na maghapunan sa aming lugar. Pinayagan ni Jesus at nalaman lang nilang si Jesus ito nung pagkabiyak-biyakin yung tinapay. Naramdaman nila o nakita nila, yun ay ginawa ng huling hapunan. Ay, siya na nga. Pero bigla nawala si Jesus. Bumalik sila sa Galilea, kung saan nandun yung mga alagad, hindi rin naniwala. So parang ilang beses na yung pagkakataon na hindi sila naniniwala. At yan nga yung sinasabi ng Panginoon ngayon. Yung dahil sa tigas ng ating puso o kawalan ng pag-asa at tigas din ng ating kaisipan na wala ng pag-asa, nagpapatong-patong ito. Kaya sabi ng Panginoon, ano ba ang pwedeng gawin? Pinagalitan sila ni Jesus sa pangatlong pagpapakita. Pangatlong pagpapakita, kasama na yung mga disipulo. At pinagalitan sila, nirebuke sila ng Panginoon. Kailangan maniwala sila at manalig sa Panginoon. Kaya binigyan sila ng mandato. Ihayag niyo mabuting balita sa buong mundo. At yan ay mandato na hindi lang para sa mga alagad, kundi para sa lahat ng mananampalataya. Sabi yung mga naniniwala kay Jesus. Yung kanyang muling pagkabuhay. Ang naging problema ng mga alagad dito ay hindi sila naniwala na muling mabubuhay ang Panginoon. Hanggang sa nagpakita sa kanila. Hanggang sa personal na nakita at saka nagaya. Kaya disappointed ang Panginoon dahil sinasabi niya nito bago pa lang siya ipagsakdal, bago pa lang siya patayin, bago pa lang kung anong mangyayari sa kanya. Pero hindi nila pinaniwalaan doon sa pagkakataon na yun dahil hindi nga sila sumusunod o wala silang pakialam, parang ganyan. Ang natatandaan nila, yung kwento, yung magandang kwento. Pero yung katotohanan ng kwento at kapangyarihan ng kwento na yan, katotohanan noon, ay hindi nila masyadong ma-absorb. So, yan ang nangyari. So, ngayon, anong ibig sabihin ito sa ating buhay? Ngayon, sa kasalukuyang panahon.
marami pa rin, marami mananampalataya. Ako, membro ako ng isang komunidad ng lay community, na Katoliko, no? At naghahayag ng mabuting balita. At ngayon, sa paghahayag ng mabuting balita, talagang makikita mo, no? Yung pananampalatayang napakasigla na biglang nasusunog o nawawala dahil sa dumarating ng mga pagsubok at problema. No? Hindi makayanan nung pananampalataya yung problemang dumating, kaya nawawala. So, ano ibig sabihin? Kulang sa pananampalataya. Pero paano nga ba tayo mananampalataya? Siguro ang pinakamagandang gawin natin proteksyon na natin, no? Yung ating pananampalataya. Gawin natin yung dapat natin gawin sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Ano una? Kailangan natin magdasal. Araw-araw tawagin natin ng Panginoon. At ipagsakdal natin sa Kanya yung ating mga problema. Kaya natin siya ang humusga. Ako sa gabi, ginagawa ko, iniisip ko na yung gagawin ko kinabukasan. Tapos sa isip ko, habang kausap ko ng Panginoon, sinasabi ko na, nilalatag ko na yung plano ko. Pero pag the end of the night, o bago ako makatulog, sinasabi ko, yung Kanya ang masunod. Katulad ng paghahayag ng mabuting balita. Marami ako iniisip, Marami ako mga thoughts o kung ano gusto sabihin sa inyo dito sa live program. Pero pagdating ko rito, parang bago ko mag-air, sinasabi ko sa Kanya na siya ang salita. Hindi ako. Sa akin, plano ko lang yun. Tao. Gusto ko yung plano ng Diyos, yung karunungan ng Diyos. Yan ang hinahayag ko naman. So yun. Kailangan magdasal tayo. At yan ay kailangan natin gawin araw-araw. Hindi naman kailangan na mapakahaba ng pagdarasal. Di ba? Maganda yung nag-uusap. Parang nagsusumbong na sa tatay mo, sa nanay mo. Nagsishare ka sa mga kaibigan mo. Ganun nagdarasal Isishare mo kay Jesus. Ano yung iniisip mo? Ano yung gusto mong gawin? At higit sa lahat, ano yung pwede niyang gawin? O kailangan niyang gawin? O dapat niyang gawin? O magawa dito sa ukol sa inilalapit natin sa Kanya. Ano pa? Mag-aral tayo, Alamin natin ang Panginoon ay hindi naman laging, di ba, 100% sinagot ka Diretso, Hindi naman ganun. Minsan, kaya hindi sinasagot, maaaring hindi pa panahon. Maaaring hindi to makakadistract ito sa relasyon mo sa Kanya. O kung ano man, di ba? Kailangan manalangin tayo ng tuloy-tuloy. Maglingkod. Gumawa ng mabuti sa kapwa. Sabi nga ng isang, di ba, yung isang may programa sa TV, gumawa ng isang kindness a day, at gaganda. Hindi lang ang buhay mo o yung ginawa mo ng kabutihan, kundi ang mundo. Dahil kung ang lahat ng tao ay gagawa ng kindness, kahit isang kindness ng isang araw, ay bilyong-bilyong kindness yun. Di ba? Yun ang prinsipyo. Hindi kailangan napakalaki. Isang maliit na bagay lang, magkakaroon ng chain reaction, magkakaroon ng mabuting resulta. Prayer. Fellowship. Makihalubilo. Huwag mo sarilinin ng mundo. No man is an island. Sumama ka sa simbahan, sa gawain ng simbahan, pumunta ka sa mga komunidad na may nagtuturo ng kabutihan tungkol sa Panginoon at naghahayag ng mabuting balita o maghayag ng mabuting balita. Katulad ng lagi natin sinasabi, gumawa ng ganito, mag-vlog, para makapag-evangelize, di ba? O makahimo ng mga tao. Kasi kukwento natin yung nangyari sa buhay natin. Katulad ko, hindi naman ako gagawa nito kung talagang walang nangyari sa buhay ko. Hindi ako pwedeng mag-imbento ng kwento. Ang kinukwento ko, talagang nangyari sa buhay ko na binago ng Diyos ang buhay ko. Kumpara doon sa panahon na wala akong pananampalataya. Kilala ko lang siya. Iba yung kilala, iba yung sumusunod, iba yung nananalig. So, kailangan gano'n. Ang sakramento, hindi natin. Di ba? Kung tayo mag-aasawa, kailangan tayo dumaan sa kasal o magpakasal. Sakramento ng binyag. Na dapat pabinyagan natin ang ating mga anak. Ayon sa ating nakagisnan, sa ating simbahan. Di ba? Ay, kung pinatawag ka ng Diyos na magpare. Anointing of the sick. Kung ano pa. Sakramento, kumpisal. Komunyon. Gawin natin ito. At mag-stay tayo doon. Hindi yung gagawin natin to, tulinggong ito, the next week, iba na naman. Kasi umayos na yung buhay natin. O kaya, kasi, lalong parang bumabaon tayo sa problema. Kailangan natin na maging perseverance. Perseverance ang kailangan. Mag-persevere sa ating mga ninanais sa buhay natin. Nagkakaroon tayo ng goal. Meron tayong minimithi. At mangyayari lang yan kung hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Dahil
wala naman tayong magagawa kung tayo lang. Oo, totoo yun. May ginagamit siyang mga tao para tayo umunlad. Yan din, tignan natin yan. Ano? Kasi minsan may mga kasama ka na akala mo na balakid sa buhay mo at sa pagunlad mo, pero yan ay imisari minsan ng Panginoon. Yung mga nangyayari sa ating hindi natin gusto. No? Kung minsan igagalit tayo at parang, huwag na lang. Diba? Kung minsan, yan din namang, yung mga yan no? Nabibigay sa atin ng tungtungan. No? Para mas maiangat natin yung ating pananampalataya dahil sa mga consequence na yan. Kung ano man ito, alam mo yun no? At yan ay ilagay natin sa kamay ng Diyos. Na siya ang magsusolve dito. No? Huwag tayong magaling-galingan, parang gano'n. Huwag natin pagmalakihan ng Diyos. No? Katulad ng mga apostoles, nung isang araw nga yung kwento tungkol kay Pedro, di ba? Mangingisda na lang siya. Siguro wala ng gana kasi namatay ang Panginoon. Di ba? Tapos meron pa siyang atraso. Nangako siya na sasamahan niya ng kamatayan. Pero nagpinasag yung kalinga ng Diyos na 3 beses. Namatay ang Diyos. Nawala si Kristo. Nawalan siya ng gana. Mangingisda na lang. Parang pagpapakita ng kahinaan. Ano? Pero hindi. No? Pinakita ng Diyos na nandun siya. Out of nowhere, lumitaw si Jesus at sinasabi, i-cast out mo uli yung net mo kasi wala siyang nahuli, magdamag Ginawa niya at may nangyari. Doon na naman. Diba? Parang, pum! Nagliyab na naman ang kanyang pananampalataya. At nakilala ni Jesus, nakilala ni Juan. So, na-realize na si Jesus, tumakbo sila doon at nakita niya nakahanda na yung pagkain, baga, at kung ano-ano pa. Tinapay, ano na lahat. No? Hindi na siya nakakibo. Alam niya si Jesus yun. Dahil doon sa dugtong no, di ba tinanong si Jesus, mahal mo ba ako, Pedro? Opo, pakainin mo ang aking mga tupa. Mahal mo ba ako, Pedro? O i-treat mo ng maayos ang aking tupa. Mahal mo ba ako, Pedro? At ang beses sinanggot. No? Ibig sabihin, na-realize niya na ang Diyos ay nandiyan at handang tumulong. Kung ano man, yung ating hinaharap ngayon. Marami tayong hindi na natin kailangan isa-isahin, no? Dahil alam na natin, nararanasan natin ang nangyayari sa ating bansa. Parang COVID-19 na naman, ang pagsubok. Parang hindi nawawala. Tuwing ika-4 na taon, nandun dyan. Pero tuwing darating naman yan, ay lagi may solusyon ng Panginoon. At hindi niya pinahihintulutan, no? Na mapariwara tayo sa ating pananampalataya dahil sa tuloy-tuloy na problema. Kung minsan, yan ginagawa ng Panginoon para subukin din ang ating kapasidad, kakayahan, at ang ating katapatan sa pananampalataya sa Kanya. Amen? And amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord. Patawad po. Naku, ganyan kami. Tao, sabi niya, marupok. Ang tao ay marupok. Ay daling lumimot. Kaya sa Diyos na ang lahat. Siya naman ang nagdudulot. Sabi niya ni Rico J. Diba? At siya naman ang totoo. Diba? Siya ang naggumawa. Maniwala tayo siya ang arkitekto ng buhay natin. Siya ang inhinyero. Siya lahat. Kaya Panginoon, sumusandali ito tinataas namin sa iyo. Ang lahat ng aming kahinaan, lalo na yung aming pananampalataya, na manalangin na patuloy mo kaming bigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng gabay at grasya ng Espiritu Santo. Kasi nananahan sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa hindi mo paglimot kahit kami ay matigas ang ulo, madaling mapariwara, madaling panghinaan ng loob. Maraming salamat at lagi kang nandito. Dalangin namin, Panginoon, na magampanan namin ang mga bagay na ipinahayag mo sa amin at mga ginawa mong magiging example o inspirasyon sa buhay na ito. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon. Patuloy mo kaming mahalin. Patuloy mo kaming pagalingin. Patuloy mo kaming dalhin sa iyong daan, sapagkat ikaw ang daan, ang katotohanan ng buhay, upang makamit namin ang iyong pinangako na inaasahan namin sa buhay na ito. Maraming salamat at tinataas din namin ang aming bansa, ang buong mundo, ang lahat ng tao ng mga problema at nagkakaroon ng pasakit sa buhay sa mga sandaling ito, Panginoon. Tinataas namin ang lahat ng may sakit at karamdaman para ng kagalingan at kaginawahan sa kanilang katawan at kung ano man ang kailangan nilang kaginawahan sa anong aspeto ng kanilang buhay. Kami nananalangin sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo sa pananalig at pananalangin ng mahal na Inang Maria ni San Jose, lahat ng mga anghel, propeta, santo, at lahat na naghahayag ng mabuting balita. Samahan mo kami. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, never shall be, world without end.
Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Ayan, like and share. Don't forget. Bye-bye.